Mga kababayan, welcome sa aking YouTube channel Tats My TV. Kahapon sa Senate hearing, iminungkahi ni Senador Raffy Tulfo na wag nang papasukin sa kasino ang walang kakayahang magsugal ng kasino, ay hindi na dapat papasukin sa loob ng kasino, lalo na yung mga kamag-anak ng mga OFW, kung bakit, panuuri na lang po natin at malaya po kayong magbigay ng inyong mga reaksyon, at kayo na ang humusga. Pero bago ang lahat, kung bago pa kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi kayo mahuhuli sa mundo ng politika. Okay, pakinggan po natin si Idol Raffy Tulfo. Idol, pasok. Now, napapansin ko through the years, marami mga adik sa kasino, yung iba nagpapakamatay, yung iba nagurimentado pa nga, Resorts World, I believe, many years ago. How can we put a stop to this? Dapat, alam ko imposible to, pero gusto ko manggaling sa inyo, anong klaseng programa meron kayo na enough is enough. Kapag may nakita kayong tao na talamak na sa sugal, sobra na, hindi niya napigilan magsugal at araw-araw na siya diyan natutulog, you ban them, you stop them. Well, kung malaki ng talo, stop these people from playing kasi ang dami na natin palagi nababasa sa dyaryo. Ilan na nagpakamatay, lumundag sa building kasi ubos na yung pera. Ilan nagpakasagasa dahil na-wipe out yung savings ng family. Ilan na yung, meron pa isang nagkurimentado. How can you, anong programa meron kayo? first of all, with regard to banning customers, we are strictly implementing that. Most especially those that we know that are addicted already. So, ang talagang ginagawa po namin, may ban. Meron din po, Mr. Senator, na members of a family, let's say wife or children, na sumusulat po confidentially sa PAGCOR requesting already us to ban. So, I'm aware of that, sir. Ang tanong ko, sir, paano natin mapa-stop nga yung mga sobrang pagka-addict na hindi nire-report ng kanilang mga family na malaki nang natatalo at the end of the day, sa sobrang laki ng talo, nagpapakamatay, nag-suicide ba? Meron pa nga nagurimentado. So meron ba kayong klaseng sistema na minomonitor ito mga players na para hindi dumating sa punto na may magbuwis ng buhay? To be honest, wala po kaming ganong programa ngayon. Ba't hindi kayo makapag-isip ng programa, No, sir? we are now, what we have now is we're talking to an NGO. Our group, GLDD, is now talking to an NGO na yung pong sa counseling, and yung po ang isang programang fina-finalize na, and hopefully maisara na po namin yun. They are a very known group na sila po ay nagka-counsel doon sa mga addicted, hindi lamang sa gaming kundi sa ibang mga bagay. And we are seriously considering to hire them to become our consultants so that matulungan kaming mag-guide and makausap din po yung mga customer na I appreciate that counseling. Maganda po yan, na programa na yan. Pero what I'm trying to say here is, meron dapat kayong sistema o monitoring. Halimbawa, sa isang tao, si Juan, on that certain particular table or casino, halos araw-araw na siya pupunta at ang laki na ng talo niya. And then you have to investigate, who is this guy? Saan ba galing itong pinanunugal niya? Diba? And then, based on that investigation, nakita nyo na beyond his means na yung perang pinasusugal niya, then put a stop. Huwag nyo na antayin pa na may magtawag na kamag-anak. Opo, we will look into that, Mr. Senator. Thank you for your suggestion. So, bigyan niyo po ako ng programa ninyo next hearing na meron na kayong ganong klaseng sistema in place para masiguro natin na monitor nyo lahat ng mga talamak na sugarol. Huwag natin intayin pa may lumapit na kamag-anak. Opo, we will look into that immediately, Mr. Senator. Whether this is local or foreigners. Kasi may mga foreigners din mga nagpapakamatay. Meron din ng mga, dumadami po mga scammer natin. Dumadami mga scammer gawa nitong sa casino. Na adik sa casino ng scam. Nagnanakaw para may pang-casino. Nangungutang, wala ng pambayad para mag-casino. Marami mga buhay nasisira
Marami na akong alam, mga kaibigan kong mga negosyante, mayayaman noon, now down. Kasi nag-addict sa casino. Do something about this. We adhere to your suggestion and we will make a report to you. Tutuloy din po namin yung at i-report namin yung final na do sa counseling na binabanggit ko. Anong grupo po Your yun? Honor, Salamat po. Yes, okay. Yes, Mr. regarding No? to the related topic at hand, I would like to respectfully suggest there should be first a determination sa customer na may capacity siya to play. Kasi kung walang capacity to handle the vice or the habit, then una pa lang, huwag na siyang pagsugalin. Kasi po ang nakakalungkot, wala namang means to sustain the vice. Maring nabigyan lang ng kamag-anak. As a frontliner, kami po ang nakaka-observe. Nabigyan lang ng kamag-anak, napadalan sa abroad. Hindi niya po mabibigyan ng pahalaga yung hindi naman niya in-earn. So, at the onset pa lang, wala siyang capacity to do that, then wag nang pagsugalin. It's counter-profit, but it is for the benefit of the citizen po. Pagcor, Mr. Tenko. We will thank you for your suggestion, and as I mentioned earlier, as soon as I get back to the office after the hearing, I will call the group that is in charge so that we can start brainstorming on your suggestion and the suggestion here of a fellow Pagcorian, I think Sean, and we can put together a program and we will submit to you such program. And if I may add, Mr. Cao, thank you. It reminds me of many complaints already I received from my radio program from OFWs na nasa abroad na winaldas yung mga pera yung pinapadala sa Pilipinas ng kanilang mga mister, ng kanilang mga anak na punta sa casino. So you have to come up with a system na ma-monitor nyo. Ito mga anak ng mga OFWs o asawa ng mga OFWs, I don't know how you do it. Do something about it. Na dapat sila ay baban ba sa casino or allowed sila mag-play lang one time or totally wag na muna sila mag-play ng casino. Kasi like Mr. Cao is saying, na which I really totally agree, dapat meron kang capacity na mag-play ng casino. Kung ikaw ay umaasa lamang ng sustento galing sa kamag-anak sa abroad, wala kang karapatan magsugal sa casino. We will look into, as I had mentioned earlier, both suggestions are very valid and we will look into it and come up with a program, Mr. Senator. So sa next hearing, gusto ko po magbigay na po kayo sa amin ng suggestions so, na nirecommend nyo na po Yes. sa lahat ng mga casinos na may permit sa inyo, paano ma-implement po yun. We will do that, Mr. Senator.